Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito na mga Bisaya, magchika-chika ang tawid libak evidence. Uy, grabe! Parang meron na talagang divine intervention na nangyayari ngayon. I know yung iba sobrang nalulungkot sa liham ni Pangulong Duterte. O yung nag-request siya na hindi siya a-attend sa confirmation of charges or hearing of charges. Naku kabibig, pumayag ang ICC? Panalo si PRRD. Di ba ang content sa letter ni PRRD, matanda na siya, pagod na siya, at frail na siya, so it means may sakit. So it means, totoo or sang-ayon ang ICC sa kung ano ang laman ng sulat ni PRRD kasi pumayag. Pumanig ang ICC kay PRRD. So is this a sign, a good sign mga kabibig, na mababasura ang lahat ng kaso ni PRRD? Or baka nagmamasid lang ang ICC kasi nagsalita na si BP Sara na tatakbo siya sa 2028. And mind you, VP Sara, vengeance is mine. Pero alam naman natin, tapang at malasakit. Malasakit para sa taong bayan, tapang para sa mga kurakot at mga taong ninyurakan ang kanilang pagkatao. Feel ko talaga, bibig, no? Parang nag-uobserba lang ang ICC. Kung sino yung uupong bagong presidente. Kasi posibleng kung si Sara ang uupong presidente sa 2028, of course, babalikan talaga ni Sara ang ICC. So ang ICC, talagang nag-iisip sila, si Bongbong patapos na ang kanyang termino, may bagong darating, which is isang Duterte, mapapahamak tayo. Presidente yan. Posibleng kausapin si Putin, si Trump, or kung sinong malakas. At si Sara ay malakas sa China. Di ba, kabibig? Malakas sa Japan. Malakas kay Putin. So yan parang, this is my own thinking ba? This is my own opinion na parang nag-iisip na talaga ang ICC. Kasi kung hindi pa pumayag ang ICC sa kahingilingan ni Digong, I'm sure ang ICC talaga, done deal na yon. Alam na natin. Pero ngayon pumayag, kabibig. So eto, kabibig ha, i-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo, ay gawa-gawa ng kabibig para magbigay ng buhay ng dugo. Hindi, ito ito ang news, Okay, masahin natin ha. Ito. ICC okays Digong's bid to skip confirmation of charges hearing. Just in, the International Criminal Court ICC Pre-Trial Chamber 1 grants former President Rodrigo Roa Duterte request to skip his confirmation of charges hearing scheduled for February 23 to 27. The proceedings will be held without his presence. Diba? Ang laman ng liham ni Digong, mahina na siya, tapos matanda na siya, makakalimutin na siya, hindi niya alam kung ano isasagot, posible, in an instant, in a few minutes, makakalimutan na niya lahat. At sabi ni Digong, hindi ko nirespeto o hindi ko nakikita ang aking sarili na tatayo sa ICC court. Ito If suspect wishes to waive the right to be present at the hearing of confirmation of charges, he or she shall submit a written request to the pre-trial chamber 1 and that confirmation hearing, kaya natin kabibig ha, hearing pursuant to Article 61, Paragraph 2A, shall only be held when the pre-trial chamber is satisfied that the person concerned understands the right to be present at the hearing and the consequences of waiving his right. Number 5, will the defense submission in connection to Mr. Duterte's request are speculative, have no impact on court proceedings, and are irrelevant, particularly for the assessment of the request in the light of above-mentioned applicable provisions. In the Chamber's view, the information included in the request signed by Mr. Duterte is sufficient to fulfill the requirements provided for such provisions. In particular, the Chamber notes that as required by Rule 1242 of the Rules
Mr. Duterte states that he understands he has the right to be present at the confirmation of hearing and the consequences of waiving his right, which has been thoroughly explained to him by his counsel. Moreover, the chamber, while acknowledging the objections of the prosecution and the CLRV, considers that in the present circumstances of the case, it is appropriate to proceed with the hearing of the confirmation of charges in the absence of Mr. Duterte. Therefore, the chamber decides that hearing on the confirmation of charges shall be held in the absence of Mr. Duterte, pursuant to Article 61(2)(a) of the statute. This applies to all sessions of the hearing on the confirmation of charges as set out in the scheduling order. The chamber clarifies that should Mr. Duterte also wish to waive his right to attend annual hearing on detention convened on 27 o'clock, he shall provide a separate waiver strictly limited to the matter of attendance on that hearing. So sana kabibig ba, itong pag-grant ng pre-trial chamber ay simula na to sa positive news na kung saan pwedeng mabasura ang kaso ni Pangulong Duterte. So ito naman ang komento ng ating mga netizen, basahin natin ha. Sabi ng isang netizen, the case is strong. Confirmation of charges is inevitable whether he appear or not. Duterte and his allies belittled the power of ICC before and now the karma is biting really hard. A gentle reminder that even a strong man will bend towards justice. Yun ang sabi ni Ruben Diquina. Bodol King strikes again. Oh. Ganon talaga, rights may be waived. Ngayon lang ako nakita ng taong wala sa katinuan na nakakapag-Ingles at nakapirma ng pleading. Sabi ni kasamaan laban sa kadiliman. At sana someday hindi mo maranasan kasamaan laban sa kadiliman ang nangyari kay PRRD kasi you don't know, karma hits you bad. Wala silang papipiestahan. Madami ang nagkakamao dito. Takot naman sumipot sa sundukan. Research the biblical meaning of it. O, sabi ni Jose de Castro. Hindi kinikilala yung ICC pero nagmamakaawa lagi sa ICC. From Moy San. Tuloy pa rin yan. Nahihiya siguro si tatay. Sana anticipate niya yon noon pa. Ay naku. Itong mga nagkomento, no? Ito yung mga tao ba nung panahon na free or hindi matakot lumabas, maparty-party kasi wala silang iniisip ng mga kriminal. Pero ngayon, si tatay ang kanilang binibira. Naku po, sana hindi babalik ang karma sa inyong lahat. O eto ha, pakinggan nyo itong video na to kung gaano kamahal ni Pangulong Duterte ang Pilipinas. Lalo na yung mga may sakit sa puso, cancer patients, and so on and so forth. Baka mapahiya kayo. So ba yung mambash kay Pangulong Duterte, baka hindi nyo kayang pakinggan to. Let's watch this video. Kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang chemotherapy. Na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot. Wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kaming magagawa. Mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon, sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Correct. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan. Wawa no. Sila po
ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Tama. Iyan pa ang kapalit ng mga pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsensya po kayo. Tama. Lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya. So ito si Dr. George Ignacio, PGH Chairman of Cancer Institute. Bakit noong panahon ng dating Pangulo Duterte ay naglalaan ang kanyang gobyerno ng 100 million pesos allowance buwan-buwan para sa PGH. Ito'y para sa mga gastusin, gamot at chemotherapy ng mga may sakit, ngunit pagpasok ng Marcos administration ay inalis ang nasabing pondo. Ano na, mga bashers? Tingnan nyo, maraming mga cancer patient ngayon na hindi nakapag-chemo, hindi nabigyan ng medisina kasi wala na, hindi na binigyan ang PGH. Grabe. Nakakahiya. Nakakahiya talaga, grabe, as in mga kabibig. Ay, inuun ko. Ito, makinig tayo ha. Tinukoy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umano'y butas sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa MJ Mondihar sa report. They cannot even admit, at least in their allegation, that the accused committed murder as alleged. They use the word neutralize. Ito ang assessment ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa inilabas ng ICC na less redacted version ng document containing the charges sa DCC. Sa naturang dokumento, pinangalanan ng ilang malalapit na kaalyado ng dating Pangulo bilang umunoy kasabwat sa war on drugs. Ayon kay Attorney Martin Delcra, mahina ang basehan ng reklamo dahil sa mga terminong ginamit sa dokumento. Yung word na yan, na neutralize, wala pong legal categorization under our criminal law. And in fact, binasa ko yung Rome Statute, wala ring legal definition of a crime that says neutralize the victim. Partikular na komisyon ni Delcra ang paggamit ng salitang neutralized sa Section 3A ng DCC. Para sa kampo ng dating Pangulo, wala itong legal na kahulugan sa ilalim ng batas sa Pilipinas at maging sa Rome Statute na sinusunod ng ICC. So, nakapagtataka kung bakit in the first place this case proceeded on the basis of those preliminary statement in the document containing the charges. Binigay din ni Attorney Delcra na ayon sa dokumento ng ICC, ang mga target ng war on drugs ay tinukoy bilang alleged criminals o pinaghihinala ang mga kriminal. First of all, it says here that the alleged victims admitted to be criminals, not an attack against civilian population, which the Rome Statute so defined as an element under the crime against humanity. So, inadmit na dun sa dokumento na yung target dun sa anti-drug policy ay yung mga kriminal. Dahil dito, patuloy ang kampo ni Duterte sa paghahanda para sa mga susunod na pagdinig kaugnay ng kaso. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Yun, kabibig. So ano ang inyong reaction hinggil dito, mga kabibig? Sabi naman ni dito, sabi ng isang netizen, the ICC may already have their final decision to convict PRRD even before he boarded the plane bound for The Hague. A done deal most probably. They're just trying to perform their drama as graceful as possible in the eyes of the world. Ooh, ito pang sabi dito. Para sa akin yung ICC na yan, kaya ayaw nilang pakawalan si Digong. Sabi ni Geraldine, hindi dahil bayad sila, kung hindi feeling nila mas lumakas ang ICC at nakakatakot sila dahil may napakulong silang isang Duterte na alam natin kung gaano siya hinahangaan ng mga nakakarami, lalo tat sa iba-ibang presidente ng bansa, merong
umiidolo sa kanya at kilala rin si Tatay Digong. Para sa isang departamento, kapag bumisita or binilay or kumain or nag-shopping na isang kilalang sikat na leader, abay dagdag points yung sa kanila. Pwede din. Dapat lang, di nga na-recognize ni Duterte yung jurisdiction nila. Ganito din ang reactions ko. Alangan naman talaga rin nila palabas sa selda, inag-waive na nga ng rights niyang di humarap. Bend the law, the Hague version. Matalino talaga sa PRRD, malamang gamitin ng IC paglabas niya sa social media. Tuloy pa rin ang litis at kulong, sabi ni Rene Astudillo. Sir, wag niyo naman ipanandakan na wala namang magawa at doon malalagot ang hininga. Ayaw niyo po ba siyang makalaya? Andito na naman ang mga mukhang nito. So nag-away-away na mga bashers ngayon. So yun nga, bibig, feel ko talaga may divine intervention na mangyayari, kabibig, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maghanda-handa tayo. Maghanda-handa tayo sa kung ano man ang mangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.